Noong Setyembre 27, 2019 si Lauren Showers na 19 na taong gulang ay nagtatrabaho bilang manggagawa sa construction site sa Montana. Noong araw na yon, nagmaneho siya ng forklift sa tulay sa highway malapit sa Wilsall. Maliwanag ang panahon, umaandar ang mga makina sa likuran at abala si Lauren sa ginagawa niya. Isa siyang binatang naghanap buhay. Pero biglang nagkaproblema ang lahat. Ang akala niyang normal na araw sa trabaho ay naging nakakatakot na bangungot. Nagsimulang illegal na mag-overtake sa kanya ang mga sasakyan dahil naiinip ang mga ito sa mga traffic light. Makitidlan ang tulay, kasya lang sina Lauren at ang 6 na toneladang forklift na minamaneho niya. Maingat na lumapit si Lauren sa gilid habang may isang sasakyang sumiksik na dumaan para maiwasan ang banggaan. At doon na nga nangyari yon. Ang marupok na gilid ng tulay na hindi kayang buhatin ang bigat ng 4 na toneladang forklift ay bumigay ng walang babala. Tumagilid ang makina at nagsimula ang pagbagsak nito. Kumilos si Lauren ayon sa instinct at sinubukang tumalon palabas pero naipit ang binti niya sa seatbelt. Nakabitin siyang walang magawa habang hinihila siya ng forklift pababa sa 50 talampakang burol. Ilang ulit umikot ang forklift. Bawat bangga ay parang malakas na tunog ng bakaw sa lupa. Buhay pa si Lauren nang bumagsak siya pero bago maintindihan ang nangyari, bumagsak na sa kanya ang dambuhalang makina at dinurog ang katawan niya mula baywang pababa. Nakakatakot ang eksena. Nagmadali ang mga tagapagligtas na iligtas siya mula sa mga labi ng makina pero paubos na ang oras. Paano nga ba makakaligtas ang kahit sino sa isang bagay na halos hindi maisip mangyari? Ngayon, ibabahagi ko ang 7 nakakagulat na kwento ng aksidente sa trabaho na nauwi sa matinding trahedya. Hindi ito karaniwang mga kwento ng maliliit na pagkadulas o mga hindi mapanganib na pagkakamali. Ito ang pinakamasasahol sa lahat. Pinapayuhan pa rin ang mga manonood na mag-ingat. Balikan natin ang kwento ni Lauren. Matapos siyang madaganan ng forklift, nanatiling gising si Lauren at nakatitig sa pinsala. Ikinuwento niya kung paano naipit ang kanyang mga binti at napantantong wasak na mula baywang pababa. Nabigla ang mga paramedic pagdating nila. Wala pang nakakita ng isang tao na nabuhay matapos magtamo ng ganong kalalang mga pinsala. Dahil bumagsak ang tulay, magiging delikado mismo ang pagsagip. Marupok ang mga guho at may panganib pa itong gumuho muli. Kulang ng oras pero kahit paano, nagawa pa rin nila siyang maiyahon at mapatatag ang kalagayan niya. Pagdating ni Lauren sa ospital, agad naisip ng mga doktor na wala silang ibang pagpipilian. Sobrang grabing mga sugat niya kaya hindi na maililigtas ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Basag ang kanyang balakang. Sobrang durog na ang kanyang mga binti at hindi na maayos o maibabalik sa dati. Para mailigtas ang kanyang buhay, kinailangan nilang magsagawa ng operasyon na tinatawag na hemicorporectomy, isang bihira at matinding operasyon kung saan tinatanggal ang lahat ng bahagi ng katawan sa ibaba ng baywang. Bihirang operasyong ito, kaya karamihan ng surgeon ay natututo lang mula sa medical na aklat. Dahil sa matinding panganib ng pagdurugo, impeksyon at trauma, napakaliit ng tsansa niyang mabuhay. Pero nagtagumpay si Lauren laban sa napakaliit na tsansa. Matagumpay ang operasyon at nakaligtas siya. Pagkagising niya, wala ng mga binti, balakang o ari si Lauren pero sa hindi maipaliwanag na paraan ay buhay pa rin siya. Imbes na sumuko, nag-adjust siya. Gumamit siya ng espesyal na prosthetic na upuan at natutong ibalanse ang kanyang timbang at gawin ang mga pang-araw-araw na gawain. Kahit ano paman, nanatili ang kasintahan niyang si Sabia sa tabi niya at sa huli ay nagpakasal sila. Sabay nilang nahanap ang paraan para magsimulang muli. Ang kwento ni Lauren ay kwento ng pagkaligtas sa kabila ng napakaliit na tsansang mabuhay. Pero ang ilan sa mga kwentong maririnig mo ay walang ganong masayang katapusan. Si Lauren na lang ang buhay sa amin. Ano ang resulta ng pagsasanid ng tradisyonal na pagsasanay at bagong teknolohiya? Tuklasin natin ang nakakakilabot na kwento ni Kenji Urada. Si Kenji Urada, 37 taong gulang na maintenance worker sa Kawasaki Heavy Industry sa Akashi, Japan. Noong 1981 mas dumarami ang industrial robot sa mga pabrika pero wala pang safety protocol noon. Ibig sabihin, limitado lang ang training ng mga maintenance worker tulad ni Kenji sa ligtas na pakikisalamuha sa mga robot na ito. Kaya noong malagim na Hulyong iyon, pumasok pa rin si Kenji sa trabaho gaya ng dati. Abala ang pabrika sa paggawa ng mga pyesa para sa mga makinang pang-industriya at si Kenji ang nasa gitna nito. Karaniwan lang ang gawain ni Kenji noong araw na iyon.
Sira ang isang production robot at kailangang ayusin. Karaniwan, ang tamang proseso ay ang tuluyang pagpatay sa robot bago pumasok. Subalit, hindi malinaw kung bakit nilampasan ni Kenji ang safety barrier. Imbes na buksan ang gate na puputol sana ng kuryente ng robot, inakyat niya ito, hindi niya alam na naka-on pa rin ang robot. Sa una, parang ayos lang. Ininspeksyon ni Kenji ang robot, siguro hindi niya alam ang panganib. Habang nagtatrabaho siya, ang mga sensor ng makina na gumagana pa rin ay nagkamaling tukuyin ang presensya niya. Napagkamalan ng robot si Kenji na bahagi ng production line. Biglang gumalaw ang mechanical nitong braso na waring nabuhay ng may di makataong katumpakan. Bago makareact si Kenji, dinakma siya ng braso ng robot at idiniin sa kalapit na grinding machine. Biglang naging marahas ang eksena. Sa malamig at walang habag na katumpakan, dinakma ng mechanical na braso ng robot si Kenji at marahas siyang idiniin sa kalapit na grinding machine. Naipit at walang takas, nadurog ang katawan niya sa walang tigil na galaw ng makina. Maisip mo bang magtrabaho sa isang lugar kung saan ang mga makinang inaasahan mo ay hindi kayang pag-ibahin ng tao at piyesa? Mabilis tumulong ang mga kasamahan niya at pinindot ang emergency stop pero walang nangyari. Maingay ang pabrika dahil sa mabibigat na makina na nilalamon ang sigaw ni Kenji. Ilang sandali lang, pumanaw siya. Matapos ang insidente, sinubukan ng mga investigador na unawain kung ano ang naging problema. Nalaman nilang nilaktawan ni Kenji ang ilang hakbang pangkaligtasan, posibleng para mapabilis ang pagkukumpuni. Pero ang mas malaking problema ay ang kakulangan ng mga tamang mekanismong pangkaligtasan. Noong panahong yon, ang mga bagay tulad ng paglalak sa mga robot o paglalagay ng bakod sa kanila habang may maintenance ay hindi pa karaniwang gawain at sa kasamaang palad, naging biktima si Kenji ng isang sistemang hindi ginawa para protektahan ang mga manggagawa mula sa mismong mga makinang kanilang pinagtatrabahuhan. Ang pagkamatay ni Kenji ang unang naitalang kaso ng robot na pumatay ng tao sa Japan. Ilang taon bago iyon, may halos kaparehong nangyari sa Estados Unidos. Kwento ito ni Robert Williams. Noong ika-25 ng Enero, 1979 iyon. Si Robert ay 25 taong gulang na manggagawa noon sa Michigan Casting Center ng Ford Motor Company. Noong araw na iyon, nagtatrabaho siya gamit ang malaking sistemang panglipat ng mabibigat na materyales sa pabrika. Ang sistema ay gumagamit ng robotic arm na higit 1 tonelada para kunin ang piyesa mula sa matataas na storage rack. Nagkaproblema dahil maling bilang ng inventaryo ang binigay ng sistema, mukhang puno ang mga lalagyan kahit hindi. Para masolusyonan ang problema, umakyat si Robert sa storage rack para manumanong kunin ang piyesa. Hindi ito unang beses na may gumamit ng shortcut. Mabagal kadalasan ang robot kaya sanay ang manggagawa na pumalit para makatipid ng oras. Habang nagtatrabaho si Robert, biglang gumalaw ang isa sa mga robotic arm. Umikot ang braso ng may mechanical na eksaktong galaw at tinamaan si Robert diretso sa ulo. Ang tama ay napakalakas, agad siyang namatay. Matapos halos 30 minuto napansin ng mga katrabaho na may mali at natagpuan ng kanyang katawan. Imbestigasyon ang naglantad sa panganib ng sistema. Walang alarm o sensor na nag-aalerto sa manggagawa kapag gagalaw ang robotic arm at walang harang sa pagitan ng tao at makina. Akala ng mga manggagawa na basta mag-ingat sila, hindi banta ang mga robot. Ang robot na dinisenyo para maging episyente ay hindi nakita si Robert bilang tao kundi parte lang ng paligid. Ipinakita ng pagkamatay ni Robert ang isang mabagsik na katotohanan tungkol sa mga aksidente sa industriya. Walang masamang hangarin o intensyon, puro malamig at mechanical na puwersa lang. At iyan ang dahilan kung bakit nakakakilabot ang mga kwentong ito. Ngayon, talikuran muna natin ang mga robot at silipin ang mas tradisyonal na bagay. Ang susunod na kwento ay isang trahedyang nagpapakita kung paano ang kapabayaan ng tao ay pwedeng maging kasing nakamamatay ng anumang makabagong makina. Ito ang kwento ni Simon Jones. Si Simon, 24 na taong gulang na estudyante sa universidad mula Sussex, ay nagpapahinga sa kanyang pag-aaral ng antropolohiya. Mahilig siyang mag-usisa at aktibo sa mga kampanya para sa patas na pagtrato sa mga manggagawa at katarungang panlipunan. Mahilig si Simon maglakbay, makakilala ng mga bagong tao at matuto ng iba't ibang kultura, bagay na akma sa kanyang pag-aaral. Nagbakasyon si Simon mula universidad at naghanap ng pansamantalang trabaho para masuportahan ang sarili at magkaroon ng karanasan. Noong Abril 1900, napunta siya sa Personal Selection Agency para maghanap ng pansamantalang trabaho.
Itinalaga siya ng ahensya sa trabaho sa Yeoman's Dock sa Shoreham para tumulong sa pagbaba ng kargamento mula sa mga barko. Hindi alam ni Simon ang mga panganib at delikadong kondisyon sa trabaho. Para sa kanya, paraan lang ito para kumita habang nag-iisip ng susunod na hakbang. Pero ang desisyong iyon ay magdudulot sa kanya ng trahedyang higit pa sa inakala niya. Sa unang araw niya sa pantalan ng Euroman sa Shoreham, dumating si Simon na handang magtrabaho. Malamang inisip niya na magiging simple lang ang trabaho basta magbababa lang ng kargamento mula sa mga barko, isang paraan para kumita ng mabilisang pera. Pero hindi ito karaniwang trabaho. Hindi trabaho ni Simon ang magpatakbo ng makina. Imbes nito, nagtatrabaho siya sa loob ng cargo hold, malapit sa isang malaking 2 toneladang mechanical grab na kontrolado mula sa labas. Mapanganib ang pantalan dahil sa malalaking makina, mabibigat na kargamento at tuloy-tuloy na aktibidad. Isa itong lugar kung saan ang isang pagkakamali ay maaring magdulot ng pagkawala ng buhay. Si Simon ay naatasang magtrabaho sa loob ng cargo hold ng barko. Ibig sabihin nito ay kailangan pumasok siya sa masikip na espasyo kung saan inilalagay at inaalis ang kargamento. Ginagamit ang mechanical grab para ilipat ang maraming kargamento sa itaas niya. Hindi ito makinang basta-basta pwedeng pagtrabahuan ng kahit sino sa paligid nito. Kailangan ng pagsasanay at karanasan para maintindihan ang galaw, panganib at kung paano maging ligtas dito. Walang ganoong pagsasanay si Simon at hindi rin siya nabigyan ng paunang paliwanag tungkol sa mga panganib o kung paano manatiling ligtas. Walang nagbigay sa kanya ng hard hat o kahit anong uri ng proteksyon na kagamitan. Diretso siyang pinadala sa isa sa mga pinakamapanganib na bahagi ng pantalan, walang paghahanda. Ang trabaho noong araw na yon ay nangangailangan ng grab upang buhatin ang kargamento mula sa loob ng barko. Si Simon ay nagtatrabaho mismo sa daraanan nito pero walang sinuman ang tumigil para isipin kung ano ang maaring mangyari. Maaring inisip ng mga operator na alam ni Simon ang ginagawa niya o baka hindi rin nila napansin na nasa ibaba siya. Ano man ang dahilan, walang naging pag-iingat na ginawa para matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos, may nangyaring hindi sukat akalain. Umandar ang malaking grab na kontrolado ng tao sa labas habang nasa loob pa si Simon. Sinimulan nito ang karaniwang gawain, kumikilos ng walang emosyon at may mechanical na katumpakan. Ngayon, hindi lang kargamento, kundi pati si Simon ang dadaanan nito. Bumagsak ang metal na panga ng grab at agad siyang nadurog. Hindi masukat ang lakas at wala nang magagawa ang kahit sino para mapigilan ito sa oras. Wala na nagawa ang mga manggagawang malapit kundi manood ng nang-ingilabot habang ipinagpapatuloy ng makina ang nakaprograma nitong gawain na para bang hindi nito alam na may buhay na pala itong kinitil. Ang pangyayari ay nag-iwan ng lahat na tulala. Dumating ang emergency responder at nakita ang katawan ni Simon at ang lugar ng trabahong lubos na nagpabaya sa kanya. Ipinakita ng investigasyon ang grabeng pagkabigo ng sistema. Hindi naturuan, hindi nabalaan at hindi na protektahan si Simon. Nilagay siya sa pinakadelikadong bahagi ng pantalan nang walang tamang pag-iingat para sa ganitong trabaho. Walang alarmang magbababala kapag gagalaw ang grab. Walang sinuman ang nagsuri kung ligtas ba para kay Simon na sa cargo hold. Hindi lang ito isang malungkot na aksidente, kundi isang ganap na pagpapabaya sa responsibilidad. Hindi kailangang mangyari ang pagkamatay ni Simon. Ito ay dahil sa kapabayaan, lugar ng trabaho na inuuna ang bilis at epesyensya kaysa sa pangunahing kaligtasan at sistemang tinitingnan ang kaswal na manggagawa na parang palikpalitan lang. Nagulat ang publiko sa iskandalo matapos mamatay si Simon at humingi ng hustisya. Naging malinaw na ang ahensya ng pagre-recruit na personnel selection at ang Euroman, ang kumpanyang nagpapatakbo ng pantalan, ay nabigong protektahan siya. Pinagmulta ang Euromoon ng 50,000 pounds dahil sa paglabag sa health at safety regulations. Ngunit para sa marami, maliit ang parusang ito para sa seryosong pagkukulang. Dahil sa pagkamatay ni Simon, inilunsad ng kanyang pamilya ang Simon Jones Memorial Campaign para itulak ang mas maigpit na patakaran sa kaligtasan at ibunyag ang mga kumpanyang naglalagay sa panganib sa mga manggagawa. Nakakalungkot, hindi natapos sa kanya ang ganitong trahedya. Ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa Agosto 16, 2012 kung saan isang batang manggagawa sa unang araw ng trabaho ay naging biktima rin tulad ni Simon. Ito ang kwento ni Day Davis. Si Day Davis, 21 taong gulang, ay puno ng pag-asa at handang magsimula ng bagong yugto sa buhay niya. Bagong pasok siya bilang temporaryong manggagawa sa Bacardi Bottling Plant sa Jacksonville, Florida sa tulong ng staffing agency. Naghahanap si Day ng matatag na kita at pagkakataong mapabuti ang kanyang kinabukasan tulad ng maraming nagsisimula pa lang.
Nauha niya ang trabaho at noong Agosto 16, 2012 dumating si Day sa planta para sa unang araw niya sa trabaho. Ang planta ay abala sa ingay ng makina at tuloy-tuloy na galaw ng bote at kahon. Ang palletizer ay pangunahing makina sa planta na nag-iimpake at nagtatambak ng mga kahon ng room sa mga pallet para ipadala. Ang trabaho ng palletizer ay simple ngunit mahalaga. Pinananatili nitong maayos at mabilis ang takbo ng linya ng produksyon. May kasaysayan ng problema ang makina. Madalas natatapon ang room mula sa nababasag na bote sa conveyor belt, kaya nagiging malagkit at nagbabara ito. Matagal nang hindi naaayos ang problema ng mga pagbarang na ito. Tungkulin ni Day noon ang tumulong sa paglilinis sa paligid ng production line. Mukhang simple lang, di ba? Noong araw na yon, nagkabarang ulit ang palletizer dahil sa malagkit na conveyor at mga bubog. Bilang bahagi ng safety procedure, dapat ay nagsagawa ang operator ng lockout-tagout. Ibig sabihin ay kailangang patayin ng buo ang makina at ilak ito para hindi ito muling umandar habang may nagtatrabaho malapit dito. Ang nangyari pagkatapos ay isang bamungot. Nabatid ng investigador na may napabaya ang mahalagang hakbang sa kaligtasan. Ano sa tingin mo ang nangyari? Bilang bahagi ng trabaho niya, inutusan si Day na linisin ang basag na salamin at room sa ilalim ng palletizer. Kailangan niyang yumuko sa ilalim ng mabigat na makina, lantad sa mga galaw nito. Habang nagtatrabaho si Day, natapos ng operator at supervisor ang pagtanggal ng bara. Akala nila ay wala ng tao ron, kaya pinaandar nila ulit ang palletizer, di alam na nasa ilalim pa si Day. Biglang gumalik sa paggana ang makina. Bumaba ang palletizer ng walang mintis, direkta sa ibabaw ni Day. Ngayon, kailangan kong sabihin na ang palletizer at mga kahon ng ROM ay higit 2,000 libra ang bigat. Para maikumpara, halos kasing bigat yon ng isang maliit na kotse na dumidiin sa isang tao. Si Day, na nasa ilalim pa rin ng makina, ay wala ng oras para makareact. Hindi masukat ang lakas ng pagdurog. Nang marinig ng mga katrabaho ang sigaw niya at pindutin ang emergency stop, huli na. Nadurok si Day at namatay sa ilalim ng makina. Ang dapat sana ay isang simpleng araw ng trabaho ay nauwi sa isang nakakatakot na trahedya. Tinawag ang mga investigador para alamin ang nangyari at nabahala sila sa natuklasan nila. Hindi pinansin ang lockout-tagout na paraan na sanay nakapagsalba sa buhay ni Day. Dahil sa pagmamadali sa produksyon, nilaktawan ang mahalagang hakbang na ito. Ang matagal ng problema sa mga bara sa palletizer ay matagal ng alam, ngunit hindi kailanman gumawa ng hakbang ang kumpanya upang ayusin ito ng maayos. Umasa sila sa mga pansamantalang manggagawa tulad ni Day para linisin ang kalat mula sa paulit-ulit na aberya. Ang Occupational Safety and Health Administration, OSHA, ay nagpataw ng multa sa Bacardi ng $172,000 para sa maraming paglabag sa kaligtasan. Matapos ang negosasyon, ibinaba ang multa sa $110,000. Ang pagkakamatay ni Day ay patunay ng panganib kapag inuuna ang bilis kaysa kaligtasan. Pero ang bilis ay hindi nangangahulugang pagiging episyente. Hindi lahat ng panganib sa trabaho ay dahil sa kapabayaan o makina. Minsan, ang mga panganib ay nasa mismong likas na katanghian ng trabaho. Ang karahasan ay nananatiling karahasan galing man ito sa tao, makina o hayop. Bihira lang ang mas kilalang aksidente sa trabaho kaysa sa susunod na kwento. Si Steve Irwin ay kilala at minahal sa buong mundo. Ipinanganak siya noong 1962 sa Australia at lumaki sa paligid ng mga hayop. May-ari ng maliit na reptile park ang kanyang mga magulang, kaya bata pa lang si Steve ay natutong humawak ng buwaya, ahas at iba pang maiilap na hayop. Si Steve ay may nakakahawang sigla at isang napakalaking personalidad na naging dahilan upang siya ay maging isang pandaigdigang icon. Naging tanyag siya dahil sa kanyang palabas sa TV na The Crocodile Hunter, kung saan ipinakita niya ang kanyang matatapang na pakikiharap sa ilan sa mga pinakamapanganib na hayop sa mundo. Noong 2006, kilalang-kilala na si Steve sa pangangalaga ng kalikasan at hayop. Nabuo niya ang karera sa pagsuong sa panganib, pakikipagbuno sa buwaya, pagsagip ng makamandag na ahas, palaging may niti at sikat na catchphrase na "Crikey!". Hinangan ng mga tao hindi lang ang kanyang tapang, kundi pati na rin ang kanyang malalim na paggalang sa mga hayop sa kalikasan. Panganib ay bahagi ng trabaho niya, ngunit tinanggap niya ito para sa edukasyon at konserbasyon. Noong ika-4 ng Setyembre, 2006, si Steve ay nagsushoot ng bagong dokumentaryo na tinatawag na Ocean's Deadliest. Ang proyekto ay tungkol sa mapanganib na nilalang sa dagat at kinunan sa baybayin ng Queensland, Australia.
Noong araw na iyon, nagfi-film ang crew sa mababaw na tubig para sa dokumentaryo ng mga nilalang dagat. Habang naghahanap sila ng hayop na pwedeng kunan, napansin nila ang malaking stingray na nagpapahinga sa ilalim ng dagat. Kadalasan, maamo ang mga stingray at hindi banta sa tao maliban kung nakakaramdam sila ng banta. Para kay Steve, ordinaryo lang ito kumpara sa mga buwaya at makamandag na ahas na karaniwan niyang hinahawakan. Lumapit si Steve sa stingray para kunan ito ng malapitan. Maingat pa rin siyang kumilos para hindi magulat ang hayop, pero sa isang bahagi ng interaksyon, maaring naramdaman ng stingray na siya ay naipit o nakakaramdam ng banta. Biglang pinalo ng hayop ang buntot nito at ilang beses na tinamaan si Steve sa dibdib gamit ang makamandag nitong tinik. Nagmadali ang mga kasamahan niya sa crew na hilahin siya papunta sa kanilang bangka, ngunit huli na ang lahat. Namatay siya sa loob lamang ng ilang minuto. Nakuhanan ng kamera ang insidente, ngunit hindi inilabas ang video sa publiko dahil sa hiling ng pamilya. Kumalat ang pagkabigla sa buong mundo. Si Steve Irwin ay nakikitungo sa ilan sa mga pinakanakamamatay na reptilyo sa mundo. Kadalas ay may halong pagpapakitang gilas, kaya akala ng mga tao na kung may mangyari sa kanya, buwaya o makamandag na ahas ang dahilan. Pero isang stingray. Bihira ang nakamamatay na insidente mula sa stingray. Sa Australia, bago kay Steve, iisa lang ang naitalang ibang pagkamatay dahil sa stingray. Malaki ang dalamhati ng mga tao. Milyon-milyong tagahanga ang nagluksa sa kanyang pagkawala. Inaalala siya hindi lang bilang isang matapang na adventurer, kundi bilang isang taong tunay na nagmamalasakit sa mga hayop na nakatrabaho niya. Kahit nagdadalamhati, nagdulot ng kakaibang paghihiganti laban sa mga stingray ang kanyang pagkamatay. Sa mga sumunod na linggo matapos ang insidente, 12-12 ng stingray ang natagpuang pininsala sa baybay ng Australia bilang maling paghihigante. Kinundena ng pamilya ni Steve ang mga aksyon at pinaalala na inialay ni Steve ang buhay niya sa pagprotekta ng mga hayop at ayaw niyang mapahamak ang mga ito. Ang pagkamatay ni Steve Irwin ay isang bihirang trahedya sa trabaho. Para sa kanya, ang ilangang opisina niya, alam din niya ang mga panganib dito. Ngunit walang sinuman ang makakapag-akala ng ganitong kinalabasan mula sa isang hayop na bihirang maiugnay sa panganib. Ipinapakita ng kwento ni Steve Irwin kung gaano ka hindi mahulaan ang kalikasan habang ang susunod ay tungkol sa pagkakamali ng tao na nagdudulot ng kamatayan. Kwento ito ng isang lalaki, baril at anak ni Bruce Lee. Nalilito ka ba? Hayaan mong ipaliwanag ko. Si Brendan Lee, anak ni Bruce Lee na kilalang martial artist, ay nagsimulang gumawa ng sariling pangalan sa Hollywood noong dekada 90. Gusto niyang ipakita na hindi lang siya anak ni Bruce Lee. May talento, karisma at magandang kinabukasan si Brendan. Noong 1993, nakuha niya ang pangunahing papel sa The Crow, isang pelikulang tungkol sa lalaking pinatay at bumalik mula sa kamatayan para makigante. Ang papel na ito ay isang malaking pagkakataon para kay Brandon at maaring nagdala sa kanya sa kasikatan. Matapang at kapanapanabik ang pelikula, puno ng intense na aksyon at nakakakilabot na biswal. Ngunit sa likod ng mga eksena, nagkaroon ng problema at isang pagkakamali sa shooting ang nagbago ng lahat. Noong Marso 31, 1973 si Brandon ay kinukunan ng isang mahalagang eksena. Doon, papasok ang karakter niya sa kwarto at babarilin ng ibang aktor gamit ang revolver. Dramatikong sandali ito sa kwento at gaya ng ibang eksena sa Hollywood na may baril, dapat itong maingat isagawa. Blanks ang nilagay sa baril sa eksena, ito'y lumilikha ng tunog at liwanag ng putok pero walang totoong bala. Normal ang lahat, walang nakaisip na may masamang mangyayari. Di alam ng mga tauhan na may nakamamatay na depekto ang revolver. Sa isang naunang eksena, nilagyan ng mga dummy rounds ang parehong baril. Mukha itong totoong bala pero wala itong pulbura. Karaniwan itong ginagamit para sa mga close-up na kuha kung saan kita ang mga bala sa silindro. Isa sa mga dummy round na yon ay naipit sa loob ng barrel ng baril, isang kondisyon na tinatawag na squib load. Dapat nakita ito sa inspeksyon pero hindi napansin. Nang lagyan ng blanks ang baril para sa eksena ni Brandon, hindi alam ng crew na ihanda nila ang daan para sa trahedya. Walang bala ang blanks pero may lakas pa rin para itulak ang nakabara sa loob ng barrel ng baril. Nang pinindot ang gatilyo, pumutok ang blank round at tumilapon palabas ang naipit na dummy bullet mula sa barrel ng baril sa nakamamatay na bilis. Tinaaman si Brandon sa tiyan ng bala na nagdulot ng napakalubang panloob na pinsala. Sa una, walang nakaintindi sa nangyari sa set. Bumagsak si Brandon sa lupa ayon sa script
pero nang hindi siya tumayo, napansin ng crew na may mali. Nagkagulo habang nagmamadaling tumulong ang mga tao. Agad siyang dinala sa ospital kung saan walang tigil na nagsikap ang mga doktor na iligtas ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, masyadong malala ang pinsala. Si Brandon Lee ay namatay kalaunan ng araw na yon sa edad na 28. Mabilis na natuklasan ng imbestigasyon ang mga pagkakamaling na dulot ng nakamamatay na aksidente. Walang espesyalista sa armas noon kaya napabayaan ang mga safety protocol sa paghawak ng baril. Napabayaan ang baril na barado dahil sa pagmamadali ng produksyon, kahit simpleng inspeksyon lang sana ang kailangan. Matapos mamatay si Brandon, may mga pangakong reforma. Hinigpitan ng Hollywood ang ilang mga patakaran sa kaligtasan sa paghawak ng mga baril sa set. Ngunit sa kasamaang palad, hindi tumatak ang mga aral na iyon. Pagkalipas ng ilang taon, naganap muli ang trahedya gaya ng pamamaril noong 2021 sa set ng Rust na kinasangkutan ni Alec Baldwin kung saan namatay ang cinematographer na si Halyna Hutchins. Ipinapakita ng mga insidenteng ito na may mga pagkukulang pa rin sa kaligtasan kapag di sinusunod ang tamang pag-iingat. Ang mga sakuna sa lugar ng trabaho ay maaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Minsan aksidente ito, minsan kapabayaan, at minsan naman ay isang sadyang gawain na sumisira sa ilusyon ng kaligtasan sa lugar ng trabaho. Noong Agosto 26, 2015, habang nasa isang live na morning news segment sa Virginia, si Allison Parker na reporter at si Adam Ward na cameraman ay nasa Bridgewater Plaza sa Maneta, Virginia. Si Allison, 24 na taong gulang na mamamahayag, ay nagli-live interview kay Vicky Gardner, isang lokal na business leader. Si Adam, 27 ay nasa likod ng kamera, kinukunan ang bawat sandali ng profesional. Para sa TV crew, isa lang itong normal na assignment ng balitang pangkomunidad. Nagsimula ang broadcast gaya ng dati, nakangiti si Allison at kinakausap ang kanyang panauhin. Perpektong nakuha ng kamera ni Adam ang abalang plaza sa likuran nila. Ngunit habang nagtatanong si Allison ng susunod niyang tanong, may nangyaring hindi inaasahan. May isang lalaki na biglang lumitaw mula sa wala. Walang anumang babala, bigla siya nagpaputok. Ang unang mga putok ay nagpagulat sa lahat. Sumigaw si Allison at tumakbo, nahulog ang mikropono niya. Nabagsak ni Adam ang kamera habang kumikilos. Huli na ang lahat, paulit-ulit binaril sina Allison at Adam habang takot na nanood ang mga kasamahan nila sa control room. Napanood din sa bahay ng mga manonood ang magulong eksena bago naputol ang broadcast. Ang umatake ay si Westerly Flanagan, isang 41 taong gulang na dating empleyado ng TV na nagtrabaho sa istasyon at kilala sa ere bilang Bryce Williams. Tinanggal si Flanagan sa trabaho noong 2013 dahil sa pabago-bago niyang pag-uugali at mga alitan sa mga katrabaho. Habang tumatagal, lumala ang galit niya at sinisi sina Allison at Adam. Hindi pa roon natapos ang pag-atake. Sinadyang malupit ang ginawa ni Flanagan nang i-record niya ang pamamaril mula sa sarili niyang pananaw at ipinost ang video sa social media. Kahit hindi ko ipapakita ang video, mabilis pa rin itong kumalat online. Marami ang unang inakalang biro o prank ito dahil tila imposibleng may pagpatay na ipalabas ng live sa telebisyon. Hindi yun biro, totoo at nakakasuka ang katotohanan. Ang kwentong ito ay paalala na posible ang karahasan sa trabaho kahit sa mga lugar na akala ng tao ay ligtas. Para sa nakakakilala kina Allison at Adam, personal ang kanilang pagkawala at isa itong nakakatakot na babala sa mundo kung gaano karupok ang kaligtasan. Napag-usapan na natin ang mga personal na trahedya at targeted na pag-atake, pero paano ang malawakang sakuna? Ito ang kwento ng Rana Plaza. Ang Rana Plaza ay isang walo palapag na gusaling komersyal sa Dhaka, Bangladesh. Itinayo noong 2006. Dito makikita ang ilang pabrika ng pananamit na gumagawa ng damit para sa malalaking internasyonal na brand gaya ng Primark, Walmart at Benetton. Libu-libong manggagawa, karamihan babae, ang nagtatrabaho ng matagal sa gusali na nanahin ng damit na ibebenta sa mga tindahan sa buong mundo. Para sa marami sa mga manggagawang ito, ang trabahong iyon ang kanilang tanging pag-asa sa buhay. Nagbibigay ito ng maliit ngunit mahalagang kita sa isang bansa kung saan mahirap makahanap ng oportunidad. Pagsapit ng Abril 2013, ang Rana Plaza ay naging masiglang sentro ng aktibidad. Ngunit ang gusali ay hindi talaga itinayo para lagyan ng mga pabrika. Orihinal itong ginawa para sa tindahan at opisina pero mahina ang pagkakagawa at maraming problema. May illegal na dagdag na palapag at substandard ang materyales.
Noong Abril 23, 2013, may nakita ang mga manggagawa na nakakabahala. Malalaking bitak ang lumabas sa pader at haligi ng gusali. Dahil sa malalaking bitak, nag-utos ang mga autoridad ng paglikas at nagsara ang mga tindahan at opisina sa mabababang palapag. Ngunit ibang nangyari sa mga pabrika ng damit sa taas. Ang mga may-ari ng pabrika na malamang ay nasa ilalim ng matinding pressure para maabot ang production deadlines ng kanilang mga international na kliyente ay iginiit na dapat magpatuloy ang trabaho. Pinabalik bukas ang mga manggagawa o matatanggal sila sa trabaho. Kahit natatakot, marami ang pumayag dahil takot silang mawalan ng trabaho. Hindi ginawa ang tamang investigasyon para matukoy ang sanhi ng mga bitak. Sinabi ng may-ari ng gusali na ligtas ito, kaya naniwala rito ang maraming manggagawa. Dahil walang inspeksyon, libu-libong manggagawa ang bumalik sa lugar na naging patibong ng kamatayan. Ang umaga ng ika-24 ng Abril, 2013 ay nagsimula tulad ng karaniwang araw. Libu-libong manggagawa ang pumasok sa gusali at umupo sa harap ng makinang panahi habang hinihikayat ng supervisor na tapusin ang kwota. Pero bago mag-alas 9, dumating ang sakuna. Ang gusali ay gumawa ng malalim at umuungol na tunog na parabang nahihirapan itong manatiling buo. Pagkatapos, sa isang iglap, bumigay ang lahat. Ang sumunod ay kaguluhan. Walong palapag ng konkretong sahig, bakal na biga at magulong mga kable ang gumuho na parang baraha na tinumba. Nakabibingi ang ingay, malakas na ugong ng nababasag na konkreto, kiskisan ng bakal at sigaw ng libu-libong takot na manggagawa. Dahil sa pagguho, naging mahirap makakita at huminga dahil sa makapal na kulay abong alikabo. Mahigit 3,600 katao ang natrap sa guho ng dating masiglang lugar ng trabaho. Umalingaw ang impit na sigaw ng tulong mula sa ilalim ng mga guho, tanaw ang ganap na pagkawasak ng makinang panahi, damit at mga buhay na nawasak. Isa itong bangungot na naging totoo. Maaring bigla ang pagbagsak, pero ganun nga ba talaga? Ibig kong sabihin, yung mga bitak sa pader at haligi ay parang nagsisigaw na may masamang mangyayari. Hindi naman sa walang babala. Palagay ko, ito yung sitwasyon na hindi pinansin ng tao ang mga palatandaan dahil ayaw nilang maniwala na posibleng mangyari ang malaking sakuna. O baka hindi lang sila nagmalasakit para kumilos. Hindi ko alam, pero maiisip mo kung ilan sanang naiwasan kung may nagseryoso sa mga bitak na yon. Hindi ba? Tumagal ng ilang araw ang sumunod na kaguluhan. Ikinuwento ng mga nakaligtas na naipit sa guho ang nakakatakot na sandali matapos ang pagbagsak, matinding dilim, init at sigawan sa paligid. May naipit sa bakal na di makagalaw at may iba namang kumapit sa buhay sa masisikip na lugar na may hangin. Marami ang namatay agad, pero para sa iba, ilang araw pa ang bangungot. Agad nagsimula ang mga pagsagip, ngunit magulo ang mga ito. Ang mga voluntaryo at tagapagligtas, gamit lang ang maliliit na kagamitan at sarili nilang mga kamay, ay naguhukay sa guho, nakikinig sa mahihinang sigaw o tunog ng pagkatok. Isipin mong tagapagligtas ka, tumutulong sa isa habang naririnig ang paghihirap ng iba. Para sa ilang nakaligtas, kailangan putulin ang naipit na bahagi ng katawan sa ilalim ng semento para mailigtas sila bago mamatay sa uhaw o impeksyon. Pagsapit ng pagtatapos ng mga pagsagip, umabot na sa mahigit 1,100 ang bilang ng mga namatay at mahigit 2,500 pa ang malubhang nasugatan. Parang eksena ito sa isang pelikulang katatakutan. Habang humuhupa ang alikabok, lumitaw ang mga tanong kung paano nangyari ang trahedya. Tinawag ang mga investigador para tukuyin ang mali at mabigat ang mga natuklasan nila. Itinayo ang gusali ng walang permit at iligal na nagdagdag ng mga palapag dahilan ng sobrang bigat sa estruktura. Naalala mo ba yung sinabi ko na hindi dapat paglagyan ng mga pabrika dito? Ang pagyanig mula sa mabibigat na makinang panahi ay lalong nagpahina sa gusali kaya bumagsak ito. Kahit may babala, binaliwala ng mga may-ari ng pabrika ang panganib at pinilit ang mga manggagawa bumalik sa patibong ng kamatayan. Ang Rana Plaza tragedy ay naging global iskandalo. Sinisiyasat ang mga pangunahing tatak dahil sa pag-outsource sa mga pabrika na may delikadong kondisyon sa paggawa. Bilang tugon, itinatag ang Bangladesh Accord on Fire and Building Safety para mapabuti ang kaligtasan sa industriya ng pananamit. Nagtatag ng mga pondong pangkompensasyon para sa mga biktima at kanilang mga pamilya, pero marami sa mga nakaligtas ay kaunti o walang natanggap.
Ang pagbagsak ng Rana Plaza ay hindi lang tungkol sa gumuho na gusali, kundi paalala kung anong nangyayari kapag inuuna ang kita kaysa buhay ng tao. Hindi dapat nangyayari ang mga insidenteng tulad nito, pero sa kasamaang palad, patuloy pa rin itong nagaganap. Ano ang pagkakatulad ng mga kwentong ito? Pagbagsak ng gusali, pagkasira ng makina, o marahas na insidente? Ipinapakita nila ang epekto ng pagpapabaya sa kaligtasan dahil inuuna ang kita o kapabayaan. Pinaalala ng mga trahedya na bawat bilang ay may totoong taong may buhay, pamilya at pangarap. At nasa ating lahat ang responsibilidad na tiyaking hindi kailanman makakalimutan ang kanilang mga kwento. Ano ang tingin mo sa mga trahedyang ito? Maiiwasan ba talaga ang mga ito o presyo lang ba ito ng pagnenegosyo? Ipaalam mo sa akin ang iyong opinion sa mga komento sa ibaba. Gusto mo bang suportahan ang channel? Sumali para sa mga eksklusibong benepisyo. Salamat sa panonood, magkita tayo ulit. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.